base po dito sa ating latest satellite image, patuloy pa rin yung impluwensya ng hanging habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ano po ba yung dahilan? Bakit patuloy pa rin yung habagat na nakakaapekto sa atin for the past weeks, a couple of weeks or several days na? At ang isa po sa dahilan ay yung active o malakas na southwesterly winds. Ito po yung typical na habagat season. At by the way, August din po yung time of the year na kung saan ay pinaka-dominant itong habagat. At bukod po doon, yung habagat po sa kasalukuyan ay may maraming dalang moisture. Kaya kung mapapansin po din po natin dito, bago ito tumama sa kalupaan ay nagkakaroon ng accumulation o pagkakaroon ng kumpul-kumpul na kaulapan. At may contribution din po dito yung tinatawag natin na orographic lifting. Yung orographic lifting, halimbawa po may isang bundok, ito po yung bundok, yung hangin na halimbawa po ito yung dala ng habagat, yung mga kaulapan po ay hindi naman tatagos sa bundok, but rather ay magkakaroon yan accumulation, magtitipon-tipon, and then eventually dito sa side ng bundok ay maraming mga pag-ulan. At dito naman sa kabilang side ay less naman yung mga pag-ulan. Ang gusto po natin banggitin dito ay may mga lugar po na makakaranas ng mga increased o mas intense na mga pag-ulan as compared sa iba pang lugar nito, lalo na kapag may mountainous area. At base din po sa ating isohyatal maps o yung mga pag-ulan na naranasan natin noong mga nakaraang araw, ay may mga pag-ulan na rin po na patuloy na nakakaapekto dito sa western section ng Luzon, lalo na sa western section ng Central Luzon. Kaya po, ibig sabihin nito ay mataas na rin yung chance ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po, gusto rin po natin paalalahanan yung mga kababayan natin kahit paulit-ulit po tayo kapag nakipag-coordinate na po sa atin yung ating mga local DRRM offices at pinapalikas na po tayo, ay sumunod po tayo agad. May nagpapalakas po ba ng habagat? Actually, yung solid na habagat lang po talaga yung nakakaapekto sa atin. Although may minomonitor tayo na low pressure area, ay malayo po ito at low pressure area lamang po ito at hindi po ganun kalakas yung kanyang sirkulasyon para makahila o makapagpalakas ng habagat na nakakaapekto sa ating bansa. By the way, from medium chance ay naging low chance na po ngayon itong LPA na minomonitor natin. Ibig sabihin ay bumaba pa yung chance nitong low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo.